Back here on the show, kasama pa rin po natin si Ruru Majid. Maraming salamat, Ruru. Thank you, Tito Boy. At marami tayong pag-uusapan. Katulad na lamang ng yung karera. You know, like for example, 2022, you had the most watched teleserye, ang Lolong. Pero hindi ko na realize, I was reading the materials, sabi ko, bago pala maglolong, nagbalak si Ruru na mag-quit. Yeah. Bakit? Well, sinabi sa akin Tito Boy yung project na Lolong pre-pandemic pa. And then, parang noong time na yon wala akong ginagawang project since 2019. And then nag-pandemic. And then sinabi sa akin na, okay, mag-start na tayo. But every time na mag-start kami, lagi na de-delay. It's either because of, yun nga, COVID, or may mga aksidente, or may mapapahamak, or may ganyan. So, parang feeling ko jinx yung show. Or parang ako mismo sa sarili ko, iniisip ko na jinx ako sa show dahil lagi na de-delay. So, inisip ko na baka hindi ito yung trabaho na para sa akin. Baka dapat bumalik na ako sa pag-aaral kasi hindi ito yung karera na para sa akin. So, doon ko naisip yun. Pero Ru, ang pinagdaanan mo, grabe. Auditions, naging ginoong kalikasan ka pa, lahat yata ng mga commercials ay sinubukan mo. So, was there a point in your life na nasanay ka ma-reject? Yeah. I mean, ever since nag-showbiz ako, Tito Boy, even before show business, lagi akong talo. Sanay akong underdog. Sanay akong yung ako yung lumalaban. Yung parang wala akong someone na nagsusupport sa akin na parang tulungan ako. I mean, of course, nandyan pamilya ko, pero sanay ako matalo. Pero hindi ka binitawan din ng mga magulang mo. Nag-uupa kayo ng motor para makapunta lang sa mga audition, inuulan, pero hindi ka bumitaw. Itong panahon, just before Lolong, nung medyo, that's a very strong word, yung jinx. Bakit ka nakabalik? Bakit hindi ka bumitaw? Bakit nagpatuloy ka pa rin? Siguro, Tito Boy, malaking factor dun yung co-workers ko. I mean, yung kasama ko sa Lolong. Sila yung kinapitan ko noong mga panahon na yun. Nakita ko yung hirap at pagod din nila. So for me, sabi ko, kung ako susuko, papaano na lang rin sila. And I know kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ko, mas mahirap pinagdadaanan nila. I mean, sa pamilya nila, kailangan nilang mag-lock in, pumasok sa taping for 2 months, hindi nila kasama pamilya nila, na sila yung inaasahan ng pamilya nila. Ganong kalungkot. So sabi ko, I realized na lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin may dahilan. At siguro, lalo na natapos yung Lolong, Tito Boy, I realized na kaya ko siya kailangan pagdaanan yung mga ganong klaseng paghihirap so that hindi ko i-take for granted yung mga bagay na meron ako ngayon. At saka kadalasan, pag nandun ka na, when you are at the verge of giving up, sa mga librong nabasa ko, sa mga kwentong narinig ko, doon nangyayari. Diba? And look at what happened to Lolong.